So today, i-review nga pala natin yung motor na to, no? So, babanggitin ko sa inyo guys kung gaano nga ba kasulit ang big bike na ito bilang starting bike. Okay. Kung ikaw ay nagbabalak ng bagong motor, tapos nasa expressway legal bike, pwede talaga nating I recommend this bike guys para sa inyo, no? Kung gaano nga ba talaga siya kaganda. Well, kung pagtitingnan natin guys, no, number 1 talaga yung kanyang looks. Siyempre, pagdating sa kanyang looks, panalong-panalo, lalo na yung kanyang aggressive looks. No, itong big bike na to guys, makikita nyo rin talaga ng aggressive looking, lalo na yung headlight niya. Nakasunod na rin siya sa mga Z families, yung aggressiveness, lalo na yung headlight niya. Then syempre, itong kanyang makina guys, no, itong kanyang makina, ito nga pala is meron nga palang 649 cubic centimeter engine displacement, and ito po is naka 8 valves dual overhead cam, liquid cooled engine, and syempre fuel injected. Pagdating sa kanyang fuel system, sulit na sulit guys, napakalutong ng kanyang tunog. And syempre pagdating sa kanyang braking system, eto, no, yung kanyang braking system guys, ginagamitan siya ng Nissan Path Caliper, no. So meron din siyang magandang braking system. Nandiyan ng safety features, lalo't naka dual disc brake na to. And syempre meron siyang features na ABS. Ayan, no, anti-lock braking system. Kaya pwede talaga itong panghatawan. Pero syempre, sa tamang daan natin siya ihahataw. Ito. Gusto ko yung pagkakadesenyo ng kanyang ng headers. Yung tipong hindi lang typical na nakaganon lang na 5. Nilagyan pa ng twist na gano'n, no? Kaya lalong gumanda, umangas yung nanagdag angas din sa kanya. Tsaka yung napakalaki ng radiator guys, oh. Solid laki talaga Buti meron ng radiator cover, kasi protection dito guys, kasi yan yung hirap pag naked bike masyadong open na open yung engine, so kitang kita yung mga maliliit na debris, katulad na maliliit na bato pwedeng makatama sa radiator, so maprotektahan. Kaya nga naked hubad to hubad talaga as in. So syempre, tapos ang isa sa pinakamaganda pa dito guys, ayun, naka TFT panel gauge na siya, pero ang liit lang. Alam mo yun, yung tipong ang cute niya tignan Tapos pagdating sa kanya mga button, yun, mga typical na button lang naman, na ordinary button lang naman na ginamit sa kanya, so wala namang mga special button dito katulad ng mga traction control, yung mga launch control. Kasi kung titingnan mo guys, pagdating sa kanyang features, basic specs pa lang din naman meron siya. Yun, ABS lang, wala siyang traction control. At ito nga palang Z650 na to guys is 2020 model. So 5 years na siya, no? Tapos pagdating sa kanyang odo, tingnan nyo pag nagbubukas yung TFT panel gauge niya. Parang Z650, ZH2 na rin no? Yun, yung odo niya 3,464 km pa lang. So gagawin din natin ng vlog yung pag-maintenance ng motor na to, no? So dadalhin natin to kay Boss Rai, kay Ryzen, kay Airmotob. Tapos pagdating sa kanyang tangke guys, ayan simple lang. Yung tipong hindi naman sobrang laki, hindi rin naman sobrang liit. Tsaka yun nga, medyo compact lang talaga itong Z650 no? Kaya pwede talaga to. Yung asawa ko nga abot niya kasi yung seat height nito mababa lang, kaya abot na abot niya. Tapos pagdating sa kanyang suspension guys, ayan yung suspension niya sa likod, ayan naka-horizontal yung shock niya. Yung pagkamo na shock niya, naka-horizontal, nakapag-ganon. Kaya mas maganda lalo yung play ng suspension. Siyempre sa unahan, naka-telescopic port ang kanyang suspension. Tapos, siyempre dito sa likod, naka-ABS din. Ayan, may sensor sa ABS. So, Nissan Path Caliper din ang gamit. Tapos ang sukat ng kanyang mga gulong guys, sa likod, ang stock na size niya is 160 by 60 by 17. So pwede naman daw itong palakihin. Yung iba kong makakilala na naka Z650, ginagawa nilang 180. Yun nga lang, medyo magiging donut na itsura. Maganda tingnan, kaso ang iba naman daw, ang downside doon, hindi mo na siya gaanong mahihiga pagdating sa mga corner. Pero sa tingin ko,
Depende pa rin sa rider yan. Kasi ito yung nagustuhan ko sa kanya, ano, yung kanyang, itong side na to, itong foot peg, napakalinis tingnan kasi, ayun, nasa likod yung brake master, tapos yung lagayan ng brake fluid cap, ayun, nakatago siya sa fairings na to. So, makikita mo pa rin kung mababa na yung brake fluid. Kaya nakakatuwa yun. Ang ganda ng design na yan. Kumbaga, ang linis. Tapos, sama mo na pure black. Tapos, nangingibabaw lang yung pagka ninja looks niya gawa sa konti lang yung part ng mga green. Di ba? Kaya lalong maangas no? So, siyempre, itong crash guard, ano na lang to, accessories na to. So, dinagdag na lang to. Tapos, naka-Pia horn siya, no? Kaya medyo may kalakasan na rin yung horn niya. Tapos meron na rin siyang MDL, kabilaan na yan. So yun yung mga nadagdag na accessories sa kanya. So ito lang, wala tayong access slider. Meron lang tayong spool. Ito spool para sa paddock stand. Kaya malaking tulong to lalo na pag maglilinis tayo ng kadena. May ganito yung mga big bike natin. Tsaka yung swing arm ng Z650 guys, correct me if I'm wrong kung ang tawag ba dito ay yung banana, ano ba yun? Hindi ko kalimutan ko yung tawag pero ang ganda. Hindi siya yung typical na straight lang na nakaganon na swing arm. Hindi rin siya katulad ng mga sports bike na yung sobrang lapad naman na nakaganon, no? Ano lang, malinis lang tignan. Unique lang. Pagdating sa steering radius guys, gusto ko yung handlebar niya. Kasi hindi siya katulad ng MT-07 kasi nakagamit na tayo ng MT-07, di ba? Sobrang, kung titignan, medyo malapad yung MT-07 Mas lalo nga yung MT-15 guys mas malapad pa yun. Compare dito kay Z650 na compact lang yung steering radius niya. Kaya maalbon mo rin siyang gagamitin pagdating sa mga traffic situation, no? Tapos ito pa yung isa sa maganda sa kanya, no? Kasi meron na rin siyang built-in na hazard for emergency. Then, ayan, slim body shape lang yung tangke niya. Tingnan nyo. Ayan slim body shape lang. Nagdagdag angas lang to. Yung parang sungay niya. Tapos pagdating sa likod, ganun din. Diba? Slim lang siya. Ang ganda niya tignan. Tapos yung tail light niya guys, nakasunod na rin siya sa big brother niya na ZH2. Pati yung mukha. Yung mukha naman, parang sinunod naman siya sa Z900. Ayan yung mukha niya. Kaya mas maangas tignan lalo. Kasi yung ibang version niya guys, alam niyo yung parang MT-07 version 1 lang, yung isang buo lang na ganun ang headlight. Pero sa kanya, ginawa na rin siyang aggressive looking, di ba? Tapos yung visor, medyo mababa lang. Okay lang, may nabibili naman ng mga visor na aftermarket na medyo mataas. So, ayan. So, ito, nakapalit na nga rin pala yung clutch lever and brake lever, no? Z650 talaga. Ayan Z650 talaga na brand. No, para sa Z650 talaga itong clutch lever and brake lever, no? Yan, magkabilaan na yan. Pwede mo siyang i-adjust depende sa kung ano yung taas na gusto mo. So, yun. Simple lang. Simple lang siya tingnan pero lakas pa rin ng dating, no? Ito yung kanyang signal light. Napakaliit lang. Halos 3 inches lang, So, cute, no? So, ganun lang kasimple. Tapos ito, aftermarket na to, I'm sure Pero ewan ko lang kung aftermarket na talaga to o meron talagang stock na ganito. Parang hawakan ng angkas. Yung signal light sa likod, ganun lang din pala. Medyo may pagkalambot lang. So, okay na din. Pwede din siya sa... Ang asawa ko kasi is 5 flat So, sakto lang din guys. Medyo tiptoe lang yung asawa ko pero kayang-kaya. Tapos ito pa yung sa kanya sa makina niya, Kasi nasa labas din yung oil filter. So hindi naman yan delikado. Okay lang din naman yan. Kung sa akin, bilang nasa 5'11 ang height ko, napakaalwan niya lang dalhin. Hindi siya sobrang hirap. Hindi siya ganun ka bigat para sa katulad ko na ang height is 5'11. Pero syempre sa iba, katulad nung iba, halimbawa 5'2", tiptoe kayo, kaya medyo may mararamdaman niyo yung bigat ng big bike na to, ng Z650 na to. Tapos gusto ko din yung itong ayos na to. Yan kung napapansin niyo yan. Tapos gumanon Talagang Z900 tindigan niya Pogi talaga ng model ng 2020
to pataas ng mga Z650 guys. Sulit. So, ito lang yung simpleng video ko guys. So, hindi natin naman siya halos magagamit dahil alam naman nating malasagas ang bike na to. Pero, ganun pa man, makakasama natin sa mga vlog. So, dito ko na naman muna tatapusin tong quick video natin guys. No? So, maraming salamat sa mga sumusuporta kay Kaboy Motovlog. So, Ichiboy! Thank you!